Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ikatatlong kabanata ng ating kwento, You Are the One. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Lalabas na sana si Megan nang may biglang tumawag sa kanya. Megan? Napalingon sila sa pinto nang sumulpot doon si Miss Monette. Oh, hi Miguel, andito ka rin pala. Sabi nito sa pamangkin, sabay baling sa kanya. Ituturo ko sa iyo ang filing system. Yes, ma'am. Tinanguan niya si Miguel. Excuse me, sir. Okay, see you later, Megan. Hindi na siya sumagot dito. Lumabas na siya ng pantry, dala ang coffee mug niya. Buong araw niya hindi nakita si Miguel, kaya nagulat siya nang bigla itong sumulpot palabas na siya ng opisina. Umagapay ito sa paglabas niya ng building. Uuwi ka na, Megan? Nakangiting tanong nito. Yes, sir. Sagot niya. Ihahatid na kita, okay lang ba sa'yo? Napahinto at napatingin siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ba ang trip nito. Sinusubukan ba ako nito? Wala pang lalaki na nakapag-flirt sa akin. Alangan namang supply niya ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Okay lang ako, sir. Hindi na kailangan. Tipid na sagot niya. Tumaas naman ang mga kilay ni Miguel. Isa ba ito sa mga rules mo regarding professionalism in the office? Binigyan niya ako ng idea. Kaya yun ang gagamitin ko para tigilan na ako ng lalaking ito. Dumiretso siya ng tingin dito. Tama kayo, sir. Gumuso ito at tila ng isip bago ngumiti. Pero wala na tayo sa opisina. Nasa labas na tayo, Megan. Giit pa nito. Pero boss pa rin kita, Sir Miguel. Pero hindi mo na ako boss sa labas ng office. Kung nasa labas tayo, ordinaryong tao lamang ako, Megan. Unless it's a business meeting or something of nature. Kapag na-meet mo na ang ibang staff at nag-outing tayo, malalaman mo sinasabi ko, Megan. Hindi pa rin siya naniniwala rito. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdan. That remains to be seen, sir. Stop calling me Sir, Megan. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya patungo sa parking lot pero sinabayan pa rin siya nito. Kung pauwi ka na, pwede kitang idaan sa bahay mo dahil pupunta ako kina Kevin. Nasa kabilang village nyo lang ang bahay niya. Nagdududang tiningnan niya ito. Itinaas nito ang dalawang kamay nito. Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mo, sumama ka pa kina Kevin para masiguro mong hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Eh di para na ding pumayag ako magpahatid sa'yo noon. The guy was really weird in a cute way. Hindi lang niya alam kung ano ang binabalak nito at talagang sobrang kulit nito. Hindi niya lubos maisip na totoong may gusto nga ito sa kanya. Baka natural lamang talaga rito ang maging makulit sa pagporma tuwing may nakikilala itong babae. Ngumiti si Miguel na parang inosente. Sige na, maaga pa naman eh. Pumayag ka nang ihatid kita. Kakain tayo ng ice cream kapag pumayag ka. Ano bang gusto mong flavor? Anong akala mo sa akin? 5 taon pa lang? At susuhulan mo ako ng ice cream? Inis na wika niya dito. Hindi naman po, ma'am. Dahil kung 5 taon ka pa lang, baka kanina ka pa sa kotse ko at kumakain ng ice cream. I'm pretty good with kids. Nakangiti pa na wika nito. Pinaikot ni Megan ang kanyang mga mata. Ang kulit talaga ng lalaking ito. Alam mo ba, sir? Kakaiba ka talaga. Ngumisi ito. Tama ka, Megan. Alam ko na din yun. Napailing na lamang siya dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Miguel. Sige na nga, payag na ako. Ang laki naman na pagkakangiti ni Miguel. Inihinto ni Miguel ang kotse niya sa harap ng 24 convenience store at pagkatapos
ay pasimpleng sinulyapan niya si Megan. In the past 10 minutes, ay nalaman niyang lumaki ito sa piling ng lola Minda nito. Ang lola raw nito ang nag-alaga rito mula nang mamatay ang mga magulang nito sa isang aksidente ng jeep noong 5 taong gulang pa lamang ito. Hindi ito seryoso magsalita dahil lang boss siya nito, kundi dahil ganoon talaga ito parang matanda. Malamang ay dahil na rin sa impluwensya rito ng lola nito. She liked mystery, detective stories, at kung pagbabasehan, ang nakita niyang libro sa bag nito na may pamagat na mystery. Hindi ka magtatanong kung bakit tayo tumigil? Tanong ni Miguel nang hindi na nakatiis. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata na gustong gusto niyang nakikita. Ang ibang babae kasi, kung makatitig, para lagi nang aakit. Pero iba si Megan. Para itong teacher na nakatitig sa kanyang estudyante. Ang sabi mo po, bibili tayo ng ice cream. Nagbebenta sila ng ice cream dito, di ba? Wika ni Megan. Napangiti naman si Miguel. I love smart women. Isang matamis na ngiti muna ang ibinigay nito sa kanya bago binuksan ang pinto sa side nito at lumabas ng kotse. Mabilis na sumunod siya rito. Nasa harap na ito ng malaking freezer na abutan niya. Lumapit siya dito. He could smell green tea and powder. Vulgare Omnia Green Jade. Panguhula niya. Nakibit balikat lamang ito. Anong gusto mong flavor? Kahit ano? Tipid niyang sagot. Mahilig ka ba talaga sa green? Green Jade, green tea, nasabi na lamang niya. Binuksan niya ang freezer. Oo. And I love nuts. Type mo ba si Hawk? Nagtatakang tiningnan siya ni Megan. Ha? Well, he's both green and nuts. Nagsalubong ang mga kilay nito. Inaasar mo ba ako, Miguel? Hindi ah. Ipinatong niya ang isang galon ng ice cream sa glass top ng freezer. Bakit? Naasar ka ba? Miss Ganda? Alam mo, Miguel, hindi kita makategorize. Anong ibig nun sabihin? You have a complex personality. Ngumiti siya at saka muling hinawakan ang ice cream. That's good then. Mas complex, mas mabuti. Pero alam mo, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Naiinis ka ba sa akin o sa pangungulit ko sa'yo? Kapag ba sinabi kong oo, titigil ka na, sir? Balik tanong niya dito. Magkaagapay silang naglakad patungo sa counter. Ngumisi siya. Hindi. Kung ganun, wala nang point para sagutin ko ang tanong mo, di ba? Depende sa'yo. Nakangisi pa ring sagot niya. Ibinaba niya ang ice cream sa counter at binalingan uli ito. Ano ba talaga, Megan? Naiinis ka ba sa akin? Kulit na tanong ni Miguel. Bumuntong hininga na lamang si Miguel. Nahalata niyang malapit na itong mapikon pero pilit pa rin itong nagpapakahinahon. Sir Miguel, may respeto ako sa'yo. Pero please lang, tumigil ka na nga. Inis na wika ni Megan. Napahalakhak na lamang si Miguel ng malakas. Ay di nasagot mo rin ang tanong ko kanina pa. Buong linggo, naging busy si Megan sa kanyang training. Pagkatapos siyang bilahan ni Miguel ng isang galong ice cream na ipinabaon nito sa kanya pauwi, ay hindi na sila masyado pang nagkita. Ilang beses lamang niya itong nakasalubong at mukhang busy rin naman ito. Kinukulit pa rin siya nito tuwing magkakasalubong sila, pero hindi na siya sinusundan ng binata. Siguro nga ay tama si Miss Monet nang sabihin nitong ganoon lang talaga si Miguel, makulit at mahilig sa mga babae. Nagliligpit na si Megan ng mga gamit nang dumaan ang binata sa desk niya. Kumusta ka na, Megan? Nakangiti na tanong nito. Okay lang, sir. Sinulya pa niya ito bago ipinasok ang ballpen sa kanyang bag. Pauwi na din naman ako. Baka gusto mong idaan kita sa inyo, Megan? Pupunta rin naman ako kina Kevin.
Okay lang, sir. Wag na po. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Gagastos ka pa ng pamasahe. Sige ka. Kaya ihahatid na kita, Megan. Doon din naman ang aking daan. Kukulitin mo na naman ba ako hanggang sa pumayag ako magpahatid sa'yo? Diretsyong wika ni Megan sa kanyang boss. Sa totoo lamang, ay nagtutukso siyang magpahatid dito. Bukod sa makakatipid siya ng pamasahe, ay nahihirapan siyang tumanggi kapag ganoong hiningitian na siya ni Miguel. Nagkibit balikat ang binata, sabay ngiti sa kanya. Bumuntong hininga na lamang siya. Okay. Lead the way, sir. Ngumiti ang binata at dire-diretsyong lumabas sila. Nakauwi na si Miss Monet at si Joey na lamang ang naroroon. Paglapit nila sa kotse nito, ay pinagbuksan siya nito ng pinto at inalalayang sumakay sa passenger seat. Pagkatapos ay umikot ito sa kabila at sumakay naman sa driver seat. Sa Wednesday nga pala, ang blessing ng bagong building. May kaunting salo-salo. Tapos, sa susunod ng Sabado, ay may outing at despedida party para na rin kay Tita Monet. Tulungan mo akong planuhin ang surprise natin para kay Tita. Okay lang ba sa'yo, Megan? Okay lang naman, sir. Saan resort mo planong gawin? Ilan ang mga guests? Anong oras ang balik natin? May sasakyan ba? Dire-diretsyong tanong niya sa lalaki. Sandali lang, Megan. Easy ka lang. Mahina ang kalaban. Kina Kevin na lang tayo mag-usap. Ayoko tong paabutin pa ng Monday. Baka hindi tayo makapagpa-reserve sa resort na mapipili natin at pumaliya ang plano. Seryosong wika ni Miguel. Tinignan ni Megan ang oras sa kanyang relo. Sir? Oo, alam ko. Tapos na ang office hours natin. I-consider ko na lang na overtime ito. Akong bahala sa... Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kahit gusto kong sumama, ay hindi pwede dahil naghihintay ang lola ko sa hapunan. Tumahimik ito habang nagmamaneho. Ganun ba? Maya-maya ay sabi nito, paano kaya kung sunduin na lamang kita after dinner? Ipagpapaalam na rin kita sa lola mo. Mas mabuting kasama si Kevin sa planning. Kasi kapag ako lang, baka may makalimutan ako. Mas responsable kaysa sa akin ang lokong iyon. Nakangiti pa na wika ni Miguel. Nagkibit balikat na lamang si Megan. Ikaw ang bahala, sir. Pagkababa nila ng kotse, ay nakita nila agad ang lola niya na nakadungaw sa bintana. Pagpasok nila ng bahay, ay nagtataka itong nakatingin kay Megan. Sino ang binatang ito? Manliligaw mo ba, apo? Tanong ni Lola Minda kay Megan nang makita nito si Miguel na nakasunod niyang pumasok sa gate ng kanilang bahay. Pinigil niya ang mapangiwi. Hindi po, Lola. Siya po ang boss ko. Si Miguel Benavista po. Sir, ang Lola Minda ko. Pakilala niya sa dalawa. Magandang gabi po, Lola. Magalang na nagmano si Miguel sa lola niya. Magandang gabi din naman, iho. Abi, bakit ka naparini? At inihatid mo pa itong si Megan? Tanong na matanda. Papunta po kasi ako sa bahay ng kaibigan ko sa kabilang village. Kaya idinaan ko na lang po siya dito. Tapos po, kung okay lang po sa inyo na, dadaanan ko ulit siya dahil may events po kami sa opisina next week. Magpaplano ho kami ni Megan at ng kaibigan ko para makapagpa-reserve kami ng venue at kung ano-ano pa po. Overtime po siya mamaya, Lola. Magalang na wika ni Miguel. Tinitigan siya ng kanyang lola. Mag-o-overtime ka? Hanggang anong oras? Kunot noo, natanong ng kanyang lola Minda. Hindi po sigurado, Lola. Sagot ni Miguel bago pa niya maibuka ang kanyang bibig. Pero wag po kayo mag-alala, Lola. Ihahatid ko siya pa uwi dito. Pagkalipas ng ilang minutong,
Pangungumbinsi niya, inapapayag din ito ang lola niya. Nagpaalam itong babalik para sunduin siya pagkatapos itong tanggihan ang imbitasyon ng lola niya na doon na maghapunan. Sigurado ka bang hindi yun manliligaw sa'yo, Megan? Opo naman, lola. Boss ko lang ho iyon. Napa-smith siya. Babaero ho iyon, lola. At makulit lamang talaga. Mukhang hindi ito naniniwala sa sagot niya pero hindi na ito nagkomento pa. Pagkatapos nilang maghapunan, ay mabilis na nag-shower siya at nagpalit ng damit. Baka biglang sumulpot si Miguel para sunduin siya. Kaya mabuti na iyong nakahanda na siya. May lahi yatang kabuti ang lalaking iyon. Kaya bigla na lamang sumusulpot nang walang pasabi. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nga siya nagkamali. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos mag-ayos ng sarili, ay dumating na ang binata. Pinapasok ito ng kanyang lola. Malamang ay pinagpaalam na siya nito dahil iniwan na sila ng kanyang lola sa sala. Mukhang bagong paligo si Miguel dahil mamasa-masa pa ang buhok nito. Iba na ang t-shirt nito pero iyon pa rin ang jeans nito. Good evening, sir. Bati niya rito. Tumaas baba ang mga mata nito sa suot niyang blouse at itim na slacks at sandals niyang mataas ang takong. At napakataas ng pagkakapusod niya sa kanyang buhok. Para kang a-attend ng board meeting. Wala ka bang maong man lang? Sa bahay lamang tayo ni Kevin pupunta. Tanong nito sa kanya. Okay lang naman, sir. Total, overtime naman ito. Parang opisina rin ang pupuntahan natin. Anong okay? Tila na eskandalong, sabi ni Miguel. Magpalit ka ng damit na komportable sa'yo. Okay lang kahit magtsinelas ka. Sa kabilang village lang naman tayo pupunta. Sir, nakabihis na ako. Okay na to. Ayaw na niyang bumalik sa kwarto at magbihis. Megan, there's an appropriate attire for every occasion. Kahit sabing work-related ang lakad natin, still, it's an informal meeting. Akmang tatanggi siya, pero ngumiti ito. Bagyang yumuko at bumulong sa tapat ng kanyang tainga. Besides, kapag palagi ka nakaganyan, matutukso akong hilahin na pagkakapusod ng buhok mo. Gaano ba kahaba yan, Miss Alvarez? Napasinghap si Megan nang maramdaman niya ang kamay nito sa hair clamp niya. Pinigilan niya ito sa pulsuhan. Wag, sir. Nang bagya siyang lumingon, ay halos magkadikit na ang mukha nila. Dahil nakayuko ito at naramdaman niya ang mabining hininga nito sa gilid ng kanyang mukha at tainga. Nakatuon sa kanya ang mga mata ng binata. Magpapalit ka ba ng jeans o buong gabi kitang kukulitin, Megan? Napalunok na lamang si Megan. Magbibihis na lang ako, sir. Nauutal na wika ng dalaga. Umurong at umupo si Miguel sa sofa. Bakit parang takot kang ipakita kung gaano kahaba ang buhok mo? Wig ba yan? Nakangiti na tanong ni Miguel. Napasimangot naman si Megan. Ikaw naman, biro lang. Magbihis ka na nga. Hihintayin kita rito. Nakangiti pa na wika ni Miguel. Mabilis na umakyat siya at nagbihis ng jeans at simpleng damit. Ipinusod uli niya ang kanyang buhok bago siya bumaba sa sala. Nginitian siya ni Miguel pagkakita nito sa kanya. Ayan naman pala bagay sa'yo. Tara, let's. Tumayo ito at pinagbuksan siya ng pinto. Pinauna siya nitong lumabas. Pinagbuksan siya ni Miguel na pinto ng kotse. Natural yata rito ang pagiging gentleman. Naghihintay na si Kevin. Baka gutom na iyon. Hindi pa ba kayo naghahapunan? Nagtatakang tanong ni Megan dito.
Hindi pa nga eh. Nagluluto pa lamang siya nang dumating ako kanina. Kaya nakaligo na ako bago bumalik dito. Kaya kung may space ka pa riyan sa bituka mo, humanda ka. At malamang ay pakainin ka nun. Nakangiti na wika ni Miguel. Busog na ako, sir. Ha? Baka biglang mag-ibang ihip ng hangin mamaya. Tingnan natin. Baka makailang bulos ka pa nga eh. Nakangiti na wika ni Miguel. Alam mo, sir, pag-drive ka na nga lang na maayos, ang daldal mo, para kang babae. Seryosong wika ni Megan. Tumawa ng malakas si Miguel. Alam mo naman, Megan, ang sarap mong kausap. Lagi kang high blood. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. You are the one. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.